Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. LRT station, naglalagay ho sila ng kadiwa store. Ang problema ho, okay na sana eh. Pupurihin ko na ho sana eh. 38 pesos, aba mura, sabi ko pwede to ah. Konting push na lang. Ha? 18 pesos na lang eh, mailalagay na nila doon sa kanilang pinangako noong nagdang election. Kaso, syempre, titingnan ho natin, izoom natin, di ba? Izoom ho natin yan. Nung tinignan ho natin, tingnan nyo naman ho itong mga kababayan. Papakain nyo ho ba to sa ating mga kababayan? Itong bigas na to. Itim na ho yung iba dyan. Hindi na ho pagkain ng tao to, pagkain na ho ng manok to, pagkain na ho ng hayop to. Ganyan ho ba tayo tratuhin itong administration na to? Ha? 38 pesos na bigas. Oo, meron ng 38 pesos na bigas, pero hindi ho, itong mga ganitong bigas, hindi ho pinamimigay to. Pinamimigay nga nung panahon ni Tatay Digong, hindi ho binibenta to nung panahon ng nagdang administration. Ito ho, ganito ho, kaliit ang tingin ng administration itong si Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino. Papakainin ho tayo ng bigas na hindi para sa human consumption, ika nga para ho ito sa mga hayop. Yun ho tingin nila sa atin, hayop, mga hayop po tayo. Hindi ho ito pagkain ng tao. Itim-itim na ho. Tingnan nyo naman, patoka na ho ito sa manok. Pakain sa bibe. Yun ang sila ho dapat kumukonsumo nitong bigas na to. Pero hindi na ho dapat ito ikonsumo ng ating mga kababayan. Pero ibinebenta pa rin para mapakita sa ating mga kababayan na nagtatrabaho at napababa na ng 38 pesos ang kilo ng bigas. Pero ano ho yan, budol na naman ho yan. Huwag ho kayong maniwala. Kung sakali ho meron ho kayong makitang ganito, picturean nyo lang ho o video nyo lang para baka maligaw ho siya sa ating feeds at maipicture ho natin dito sa PH Update. Ayun na nga no, yung mga nagtupad nagtupad-tupad kayo, nagwalis-walis kayo ngayon, hinide nyo yung inyong mga post. Akala nyo hindi pa na-screenshot yan. Na-screenshot ko na yan. Pinuso kasi nitong si Ma'am Sas Rogando Saso, tayo yung mga nagtupad-tupad, nagdamit lang sila ng tupad, tapos picture walis, tapos pera na kagad. Mga walang hiya kayo, ito talagang administrasyon na to, wala akong awa doon sa mga kababayan nating middle class kung sino yung mga nagbabayad ng buwis, pinamimigay nyo sa mga ganitong klaseng kaparaanan. Imbis na gawin nyo mga proyekto na ikagiginhawa ng buhay ng bawat Pilipino, pinamimigay nyo bilang mga ayuda, mga walang hiya kayo. Tapos yung mga nabibigyan pa ng tupad, anak ng tokwa, mayaman pa sa mayayaman, ang gaganda ho ng mga suot, ang gaganda ho ng mga relo, ang puputi, anak ng tokwa. Nabibigyan ho kasi yung mga ito lagay ko na nga, yari lamang napapasadahan na natin. Ito kung kilala nyo ito, kilala nyo tong mga individual na nandito sa larawan na to, ito lakihan ko, isasagad ko to para malaki ang larawan nitong mga nagtupad-tupad na to. Kung meron ho kayong kakilala sa mga yan, ano nyo lang ho, i-share nyo ho itong video na to para makita nila na sikat na sila. Grabe no, talagang kawawa ho na yung mga nasa middle class na nagbabayad ng buwis. At yung mga buwis natin, hindi ho alam ng administration na to dahil bangag kung paano nila gagamitin. Ginagawa ho nila, puro ayuda.
Kagaya ho nito mga kababayan, tignan nyo naman ho itong mga benepisyaryo ng tupad na to. Itong unang larawan dito, di ba? Yung kasunod na larawan. Tingnan nyo ho yung aling nakasalamin na nasa gitnang nakakulay pula. Di ba? Ano po siya? Kitang-kita na meron kang pera, madam, ba't nandyan ho kayo? Senior citizen na kayo, meron na kayong benepisyo sa pamahalaan, tapos, kasama pa kayo sa tupad. Anak ng tokwa, wag naman hong ganyan. Maawa naman ho kayo doon sa mga talagang tunay na nangangailangan. Kung ako dito sa administration na to, ilinagay na lang ho yan sa sa 4Ps kasi doon ho talagang nai-screen ho ng maayos yun. Pero ito, mga malapit lang kay congressman, kay mayor, kay kay kagawad, di ba? Anak ng tokwa, ganyan ho tayo lokohin ng administration na to. Ito na ho, punta na ho tayo sa mga kaganapan dyan sa Supreme Court. Ito, kay Atty. Trixie muna tayo, tapos kay Doc Lorraine Badoy, tapos punta na ho tayo dun sa mga nag-file ng kaso laban dito kay Tambaluslos dyan sa Supreme Court. Nasa loob na sila? Opo, nasa loob na po sila. Si Dong Alvarez, ma'am, nandun na po. Ngayon kami naligaw na. Taro kami naghihintay sa meeting. Yung mga to kasi, magkakasama sila. Yes, po. Hello, ma'am. Binigyan ko sa library at saka Ako si Atty. Trixie. Sige po. Kita nyo naman, ha? Yan ho ang pinaka-latest na kaganapan dyan sa Supreme Court. Cover lang din daw si Atty. Trixie, pinagkaguluhan. Kaya na kasi ang mga famous kami. Grabe ko yun. Nakikigulo lang ako dito. Ang ano po hindi naman pipigilan. Atty. Trixie, ano po ba yung pagkakalam ninyo na ipapile nila ngayon dyan? Anti-Graft and Corrupt Practices Act, may kasama pa yatang bribery. So, base dun sa sa press conferences nila, bakit ako yung ini-interview. So, base dun sa press conference nila, yun nga, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plus bribery, pursuant dun sa paggawa ng kanilang budget, ng 2025 budget. So, yun po yung inaabangan natin dito. Gusto ko kasi makita yung precise na charges at saka yung preliminary na evidence na isasubmit nila para makita natin. Pero ang maganda nito kasi sunod-sunod na yung mga kaso. So may pushback. Nag-umpisa of course at although hindi kaalyado namin sa politika, mga nag-file doon sa PhilHealth. O after yung PhilHealth, nag-file naman on the budget. After the budget, sa tatlong Supreme Court, bali yung pangatlo ay doon sa sa freedom of speech. Lahat ito, one way or another, related either sa administrasyon ni BBM or dun sa Congress o yung interrelated na actions nila. Kasi wala magagawa ang presidente, involved talaga siya sa budget. Pagdating sa budget, siya yung last touch pipirma siya. He could actually have left it alone tapos maglalapse into law yun within 30 days without action. Pero pumirma siya. At sinabi pa niya dun sa isang ambush interview niya na although may nakikita siya mga problema, hindi niya pinirmahan pa rin niya. So in spite of what he saw as issues, pinirmahan pa rin niya. Ang sinabi niya, meron siyang mga vinito. Ang sinabi ni ES, one of the biggest vetoes, number of vetoes or amounts na vinito in history. This is one of the biggest budgets in history also. So that's not really saying anything, di ba? Plus, he's trying to work out a way para mapuno yung mga budgets ng mga agencies na kinulang daw, according to him. Pero how can you do that kung ang laki-laki pa rin ang nilalagay ninyo sa ayuda? Bangkarote na nga daw, di ba, ang PhilHealth. Ang daming mga agencies that have been offered only the barest minimum. Alam na natin yun. Pero lumalabas na malaki pa rin yung budget, saan nagpupunta po yung balanse. So, with BBM, on the executive side, first-hand view ang executive, how the money is being spent, how the money is, yung kinikwento ni VP Inday Sara na merong mga nagbibigay ng malaking budget sa ahensya pero hinihingi pala. Di umano ng ilang mga miyembro sa lehislatura.
So these things have to be investigated. So aside from the 3 cases sa Supreme Court, eto na nga, yung case ng Citizens Crime Watch, tapos ito, magkahiwalay yan, di ba? Dalawa pa po mga cases. So yung mga yan, we see na nagpo-push back na. Masyadong garapal yung nangyari, so they should have expected these cases to be filed, no matter what. Ang dami na ako kasi nag-advise kay Marcos Jr. noong Disyembre na balik mo na ng BICAM yan para wala ka ng problema. Kasalanan naman nila yan eh. 'Di ba? Maraming problema diyan sa Department of Education, diyan sa PhilHealth. Balik mo na sa BICAM. Eh di wala kang problema ngayon. Pero yun ho talaga ang gusto niyang budget kaya pinirmahan niya. Sa totoo lang. Kaya pinirmahan niya kasi yun ho ang gusto niyang budget. Yun ho ang pinagawa niya kay Tambaluslos. Kasi magmumukha ho siyang tanga pagka binalik niya ng BICAM yung 2025 budget. Diba? Ginusto-gusto mo yan, yung inuutos-utos mo sa amin. Ngayon na business tayo, pinapaayos mo sa amin. Baka ganunin siya ni Tamba, diba? Plus, i-add nyo na dun po yung actions ng Congress with regard to the people, yung mga respondents, yung kaso namin. Yung impression ng taong bayan sa acts ng mga kongresista at ng executive ay masyado ng garapal. So, we expect even more cases to be filed in the coming days. So, kitang-kita na masyado na they don't even care how. Wala ho, itong si Tambaluslos pagkatapos ho ng kanyang kung sakaling matalo siya nitong si Ma'am Nene, ho siya sigurado, kulong ho itong mama na to. Sa dami hong kasalanan na ginawa niya dito sa 19th Congress na to, sa mga kabalbala na pinaggagawa niya. Dapat ho talaga mabulok sa bilangguan niya si Tambaluslos. Sa totoo lang ha. Sa totoo lang, dapat nga gurgur na yan eh. They look anymore. So, kaya nandito ko, gusto kong makita and also explain the way that you have been covering. I-add na rin natin yung boses namin dito sa pinaglalaban ng mga nag-file. Because we can no longer be quiet. Ang pagsasalita at yung ginagawa ninyo po, yung pagpapahayag ay mahalaga para sa balanse sa lipunan natin. Mahalaga para may check sa ating gobyerno. So I understand na minsan napipikon yung mga nasa gobyerno tungkol sa mga ginagawa natin, which explains yung yung congressional investigation. Pero yun po yung nature talaga ng free speech. So I'm very happy to be here on your side today. Although, yun nga, eventually, kasi dun sa Supreme Court kami yung petitioners. So dito naman we'll be covering the other complaints. Attorney, Yun! reaction na lang po. Kasi po ang original po pala nito ay sa Artist Prosecutor's Office ng Quezon City. Bakit po nalipat po yata dito ang binyo? May ano ba kayo doon? Hindi. The reason it's here is because of sila po ay government officials. May certain salary grade na exclusive ang jurisdiction talaga ng ombudsman, lalong-lalo na in cases of graft and corruption. So talagang dito sa ombudsman ang jurisdiction yan. Posibleng yung bribery doon sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero yung violation ng RA 3019 will be exclusive to the ombudsman. Ayun, maraming salamat nun sa paliwanag na yan. Attorney, update po dun sa Supreme Court na sinampan nyo? Iniintay po natin. We don't really expect naman na mabilis kasi malaki ang docket ng Supreme Court, di ba? Ibig sabihin, kahit nagsampa kayo, pwede pa rin kayong ipatawag sa Kongreso? Yes, of course. Walang PRO. So without the PRO, pwede nila kami patawag. But doesn't change our stand that yung pagpapatawag ay hindi po naaayon sa saligang batas. Hindi nyo pa rin sisiputin? We will have to see. Wala pa naman pong patawag. Ang na-receive namin ay show cause order. Ano pong mangyayari doon sa show cause order para sa inyo, Attorney? I-explain lang namin kung bakit wala kami doon. So yun lang. Kanya-kanya explanation. So yun. Ito, punta na ho tayo dito kay Doc Lorraine Badoy, no? Kaugnay dito sa isinampangang kaso sa ombudsman. Ito, punta ho tayo dito kay Doc Badoy. Ito, kay Doc Badoy. Kumusta ma'am? Kumusta? Hello, thank you. Yan. Dumating kayo. Maasahan talaga. Yes. Doc, nakalive po kami ngayon dito, mga vloggers. Attorney Trixie. Oo nga, nag-textan kami ni Trixie. Okay. Yung update lang, Doc, ano ko lang sa iyo. Pumasok na po si, napalabas po natin dito si Attorney Jimmy Bundok at si Miss Cathy Binag. At nauna na pong nakita natin doon sa loob si Congressman Alvarez, dating speaker. At ito naman po si Attorney Topacio. At as of the moment, Doc, mayroon na po tayo palang update, no?
Oo, nakita ko. Oo, nakita nyo. So, Doc, ano sa tingin ninyo ngayon ang Hindi ko ba sabihin, baka lumabas na sila. ay, sige lang, sige, pag lumabas na sila, di... Sabihin lang ako, Okay. napakahalaga na gawin natin ito bilang isang bansa. Napakababoy ng kongresong ito. This is the worst Congress headed by the worst Speaker of the House. Hayagan kung magnakaw sa Pilipino. Hindi na nahiya. Tapos nakikipagkuntsabahan pa sa CPP, NPA, NDF. This is a pattern. Yun ho talaga sa totoo lang. Yung pamahalaan, makikipag-connive ka dito sa mga makakaliwa na to, na ang taningin layunin, pabagsakin ang pamahalaan. Yun hong pinakakasuklam-suklam para sa atin, sa totoo lang. Ha? Korupsyon, tapos yung pakikipag-connive sa mga makakaliwa. Kaya lahat ho ng politiko, nakasama ni Franz Castro, nitong si Ngiwi, ito sa Baliko ang Bibig, yung mga yan, wala hong prinsipyo yung mga yan. Kaya ho kayong ibenta ng mga yan. Kaya kung yung mga congressman nyo sa inyo, yung mga distrito, nakikita nyo hong kadikit nila itong mga makakaliwang grupo na to. Kailanman, hindi ho, ano yun yan, kumbaga, interest ng kanilang lamang constituent ang isusulong dyan sa House of Representatives. Bagkus, yung pangsarili ho nilang interest ang kanilang isusulong dyan sa House of Representatives. Yung pagnanakaw sa Pilipino ng kongresong ito, na hindi na natin ito pwedeng pabayaan. Kasi pag pinabayaan natin ito, anong itinuturo natin sa mga anak natin? Ito yung sinasabi natin, we are not Filipinos for nothing. Hindi tayo papayag na sasalingin tayo ng ganito, ng mga kurakot, ng mga binigyan natin ng tiwala natin, na tinatraidor tayo ng ganyan, the worst budget. Diba? Ang sinasabi nila sa atin, kayang-kaya namin kayong babuyin. Pero ang sinasabi natin ngayon dito sa kasong ito, hindi pwede. Hindi ninyo kayang gawin yan sa Pilipino. So napakahalaga na nandito tayo at nagpapasama tayo kay Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, kay Ferdy Topacio, Citizens Crime Watch, former Speaker Devon Alvarez. Kasi tumatayo sila para sa Pilipino at tayong lahat dito na sumusuporta. Pero mo pag hindi natin ginawa ito, pag hindi nila itong ginawa, ang sinasabi natin, gawin nyo yan, pwede ninyo kaming nakawan, pwede kahit anong kababuyan, gawin nyo. At saka hindi lang nakaw yan. Corruption kills. Marami nang napatay itong mga magnanakaw na ito. Doon lang sa flood control projects, ilan ang nalunod dyan. Pag pumunta kayo sa PGH ngayon, iiyak kayo. Katulad ng nangyari nung pagpunta ko doon. Kasi nung panahon ni PRRD, ang ganda-ganda. 100 million binibigay. Ito ngayon, yung PhilHealth ginalaw. Diba? So ano ibig sabihin na pag pumunta kayong PGH, nakaratay ang mga kababayan natin, pinakamahihirap. Nandun sila sa corridor. Yung iba nangingisay pag nagsisisure. Kasi wala na talaga. Hindi ginawang priority ito. Ninakawan nitong kongresong ito ang pinakamahihirap nating mga kapatid at ninanakaw nila sa atin ang mga yung bright future ng mga anak natin at ng bansa natin. So tama itong ginagawa natin. We are not Filipinos for nothing at sinasabi natin dito, hindi ninyo kami pwedeng salingin at sinasabi natin ito sa future ng mga magnanakaw. Gawin nyo kung anong gusto ninyong gawin. Pero hindi kami papayag, hindi papayag ang Pilipino. Dito ako I'm so proud, very proud of this moment na pinapatunay natin na talagang duyan tayo ng mga magigiting. Yan ang lineage natin. Yan ang tinuro sa atin ng mga magulang natin, mga lolo natin. We are standing on the shoulders of people, of Filipinos who sacrificed. Ilang buong kasaysayan ng Pilipino, maraming ang nagsakripisyo para sa kalayaan na ito at para hindi halayin ang Pilipino. At dyan tayo tumatayo ngayon. Reaction nyo lang, Doc, doon sa speaking of priority, yung educations, bakit yun ang hindi nila priority instead of dito nga po sa DPWH, bakit po yun ang kanilang priority? Unang-una ang DPWH kasi ang Kongreso ay punong-puno ng mga contractors. Alam naman natin yan. Alam natin yan, hindi yan tanga. Number 2, so alam na natin yan, para yung pera pupunta sa kanila, mga magnanakaw, no? Diba yun yung sinasabi natin na nakita natin? Number 2, kasi itong mga ito, nakita natin dyan sa ayuda na yan, meron ba silang tinayo kahit na isang eskwela?
Alam mo sa mga IPs, mga kapatid nating IPs, kasi umaakat ako ng bundok. Naglalakad ang mga batang IP 2-3 oras lumulusong sa ilog para lang makapag-aral. Doon ba meron ba silang binigay na pera para naman lang doon? Wala na yung barangay development program, hindi na umaandar talaga. So ano ibig sabihin, bakit nila ginagawa yan? Kasi itong mga ito, gusto nila mangmang ang Pilipino. Gusto nila naglilimos tayo. Gusto nila ang loyalty natin sa kanila. Gusto nila pag tinapunan tayo ng pera, na pera naman natin, magpapasalamat tayo sa mga hayop na yan. Diba? So, yan ang gusto nila. Hindi tayo papayag dyan. Pera natin yan. At yung traditional politics, yung patronage politics, padrino, tapusin na natin yan. Ang gusto nating maging bansa parang Singapore, na pag-iwanan na tayo yung sinabi ni Vice President, na pag-iwanan na tayo ng kahit mga kapitbahay natin, mga kapatid natin na nasa ASEAN. Dati ang sinasabi natin, hinahabol natin, Japan, bigla naging Thailand. Ngayon, naunahan na tayo kahit Cambodia. Ang natira na lang Laos. Diba? So napag-iwanan tayo. And the quality of a nation will depend on the quality of its citizens. At ang gusto natin ay ang mga anak natin ay edukado. Kasi yan ang hope, yan ang pag-asa ng ating bayan, ang mga anak natin. Okay. Busbad, tanong ka? Reaction lang po sa si Sandro Marcos kasi yung kauna-unahan po meron sa impeachment ni BBM. Reaction niyo po. Si Sandro, so, Ayari ka dyan. itong yung tatay niya, at saka yung binigay niyang rason, bakit sinabi yung itatapon yung words personal vendetta? Sandro, sino ba yan? Ano na yun? Sino ba siya? Alimos lang yan ni Martin Romualdez, nagabili lang yan ng kape, biglang naging deputy majority floor leader. Sino siya? Senior pa, Senior deputy. And everything that he has, like his father who's a loser like him, everything that he has was given to him. Wala silang na-prove dahil lang sa apelyido na yan na sana magmula ngayon hindi na makakabalik sa gobyerno yung mga yan. So yung Sandro Marcos na yan, ano bang nagawa niya sa buhay niya para maging ganyan siya? Yan ang naging kongreso natin. Dahil lang sa mga apelyido ng mga magulang nila. Pero marunong silbi yan, hindi. Ang alam niya ni Sandro mag-party at mag-monopolize ng vape industry. Diba? Yan. At ano pa yung sinasabi niya? Halatang halata na yung sinasabi ng tatay niya na dinipensahan agad ng tatay niya yung impeachment. Yung president na yan, sinasabi niya, he has nothing to do with the impeachment, and yet right away, siya yung nagdedepensa. Diba? At ito namang parang yung ginawa niya doon sa budget. Wala naman siyang pakialam dyan eh. Hindi naman siya kongreso, pero agad-agad nagdepensa siya. Si PRRD daw was lying, hindi napahiya siya. Kasi sinungaling si PRRD, hindi siya budok katulad mo. Buong time na nagsisilbi ako kay President Duterte, ang lagi naming naririnig, ito yung ipinangako ko sa mga kababayan natin. May ibig sabihin sa kanya, yung word of honor. Yan ang mga totoong lalaki, yan ang mga totoong tao. Na meron sila, yan ang character. Pag meron kang ipinangako, gagawin mo yan. So yan ang nakikita natin ngayon. No again, never again kay Marcos. Never. Dok, pahabol na lang. Reaksyon niyo doon sa press conference ni BP Sara na sinabi niyang God save the Philippines. Yes, God really save the country. We are in a very dark, napakadilim na kabanata ng ating kasaysayan na kung saan komunista na tayo, mga kapatid. Ang nagpapaandar ng gobyerno ngayon ay ang CPP, NPA, NDF. Akala ni Martin Romualdez, ni Bobong Marcos na pakikipag-alyado nila sa CPP, meron silang attack dogs at kontrolado nila. Hindi nila nakikita, yung nakikita ko na maliwanag, puppet lang sila. So God save our country. Pero mo, katulad na sinasabi ni Vice President, I am full of hope. Bakit? Lumalaban tayo at maraming regalo ito. Yung nag-sign ng petition na yan, yung impeachment, sinabi nila sa taong bayan, magnanakaw ako. Yang si Mitch Kahunay, uy, nakakahiya. Gina-justify pa niya. Yung mga hakap na yan, gina-justify niya
ang katiwalian. Marami sa kanila nagsasabi mas mabuti pang nagkunin namin yung pera at pupunta ang pera na yan sa inyo, mga kababayan ko. Gina-justify nila ang plunder at hindi naman talagang pupunta yan. Pustahan pa tayo sa mga bahay nila, tingnan natin, diba? At saka hindi yun yung punto. Ang punto, sumunod tayo sa batas. Wala dapat pork barrel. Dapat lahat, bawat sentimo na kinukuha ninyo sa gobyerno, dapat may resibo kayo. Hindi ko to sinasabi na parang salita lang kasi nung kami ni PRRD noon, kahit yung toll ticket ko, binidikit ko yun, lahat, bawat resibo kasi tinuro sa amin ni PRRD habang kumakain kami, sinasabi niya araw-araw na kumakain kami nila PRRD. Yan ang ulam natin. Piniritong isda, merong sabaw, merong dessert, merong prutas. Okay na yan. Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. So yan ang gusto natin idikdik sa utak ng mga makakapal na mga mukha ng mga yan. Yan, ang hindi ninyo, pera yan. Pera ng taong bayan yan. Mahiya kayo. Pero hindi sila, yung mga ganyang tao, wala nang kaluluwa yung mga yan. Wala nang kapasidad mahiya yung mga yan. Lalo't lalo pag ang kaalyado mo ay CPP, na wala nang mga kaluluwa yung mga yan. Diba? Recruit ng mga anak natin. So, mabuti na lang may batas. Ngayon, pinakita ng Kongreso sa atin sila ang batas. Wala nang batas, wala nang salitang batas. Diba? Ilang beses paulit-ulit yan. Pero, tumatayo tayo sa hudikatura. Tumatayo tayo, dumudulog tayo. God save our country. Pag wala ng hudikatura, wala na tayong tatakbuhan. Follow-up na lang, Doc. Bakit si PRRD ganun lang siya magtipid at ganun na lang siya ka-stricto pagdating sa budget? Ako, grabe yun. Grabe si PRRD. Honestly, nakita ko maraming beses nung nasa Malacanang kami, sandali lang naman kami doon. Kahit yung pagpatay ng ilaw, pinapatay niya, madilim doon, may mga mumu doon. So, natatakot ako talaga, pero tapos lagi yung nakapatay yung aircon. Tapos simple talaga kami, sobrang simple. Kasi malalim ang intindi ni PRRD na hindi natin pera yan at saka marami tayong mga projects na kailangan gawin para sa mga kababayan natin. Hindi lang yon, character ni PRRD, kapag kayo ay pumunta sa bahay niya, makikita nyo na itong bahay na itong maliwanag na ang taong nakatira dito ay Pangulo dati ng Pilipinas na pwedeng sanang magnakaw ng trilyones pero hindi niya ginawa. Hindi siya nagnakaw sa Pilipino. Kaya bang sabihin ni Bongbong Marcos yan? Kaya bang sabihin ni Martin Romualdez yan? Kaya nila sabihin mga sinungaling. Sabihin nila, wala naman maniniwala. Yung petition niyo po sa Supreme Court, yung tungkol sa pagpatawag. So, nakabili din siya ngayon. So, Hay na nga mga kababayan, rekta naman ho tayo doon sa mga naghain. Dito kay Atty. Ferdy Topacio, dito kay Atty. Jimmy Bondoc, at dito kay dating Speaker Pantaleon Alvarez. Okay, game. Eh, alam na pala yung insertions, dapat kumilo siya para hindi ito makitranslate sa as an enrolled bill. Dapat tinalik din sa BICAM kung lalagyan ng insertion. Attorney, bakit grabe na 241 million pesos ang Draft po at saka falsification. Kasi yan po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Well, sa ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Ako, 6 na taon ang kulong nitong si Tambaluslos. Up to 6 years daw yung prison. Kung sa draft, depende po sa mapapatunayang value ng permisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwedeng kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez ba kami magsabi, politika lang. Kung magiging Well, karamihan sa wala na nasabi, sasabihin talaga politika lang ito. Lahat naman ang nangyayari, politika talaga. Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito,
yung mga empleyado. Well, siguro pwede naman nilang depensa. Magsabi lang sila ng gusto. Ano talaga yung yun? Iba natin yung timing pag-file. Kasi iwas na lang kay Vicky Sara Duterte. So kaya ganun yung mga Alam nyo, yung sinasabi ko ang timing. Wala namang timing yung criminal case. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, kailangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Pero may kinailangan ba ito sa pag-impeach na pangalan? Wala, magkaiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. At sigurado ho tayo, kahit hindi pa ho na-impeach itong si Vice President Sara Duterte dyan sa House of Representatives, talaga hong ipapile yaang mga kaso na yan dito kay Tambaluslos dahil marami ho silang dapat na ipaliwanag dyan sa 2025 budget. Hindi. Teka. Yung sinasabing lang reversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Iba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Mugabe. Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila ng kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult niyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file ng... Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko magdagdagan. Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya po, komplikado ang Yari kayo dito kay Atty. Yes, yo, Tupaso. So pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng platform na Pilipinos na hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Hey, Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan ho ninyo na pagtugon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isang pass sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, i-dismiss. Walang problema yan. Basta decision on the merits. Bakit ito ba si former President Duterte sa impeachment? Hindi pa po. Sir, dapat puro members of the House not will respond. Nandun yung krimen na nangyari. Sa Senate. BICAM sa Senate, sir. Sa Senado, siguro naman, yung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam niyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa akin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, at yung available po. Pag-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Di pa utapos. Sandali lang, forward ko na. Ito ho, si Atty. Ferdy at itong si Atty. Jimmy Bondok, isa ho sa mga kandidato natin yan, yung si Atty. Jimmy. Number 10. G. Sabalota, yan, sakto pa, itong si Atty. Jimmy. Suportahan ho natin. Yang mga yan, hindi ho tayo ibibenta ng mga yan sa mga makakaliwa. Hindi ho tayo iiwan sa ere ng mga individual na yan. Talagang para ho sa sambahin ng Pilipino, yung mga kandidato ni Tatay Digong kung sakaling manalo sa 2025. Okay. What will happen if we do not file this? What do you foresee will happen to the Filipino people, to our country, if this case is not filed? Well, kaya nga po namin inihain ito sapagkat para po sa amin ni Atty. Jimmy, General,
ni Jigs Magbantay, this is not just a crime as defined in the revised penal code and other. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount involved, 241 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na PCC. Oh, grabe naman yun. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion, wala sa bike, nilalagyan, pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mo amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations nito. And the ay, ito na pala sa speaker. Gusto ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. So, for ordinary, one last, for ordinary Filipinos, para mas maintindihan nila, ano yung itsura nito on the ground pag ito'y natuloy yung budget na ito? Well, pakikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng BICAM. Siningit, hindi lamang, ito isang panliling lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may instructions. Kung alam niya, well, then he has to answer for that. Anong tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. Alam mo naman ako, I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the President is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always presumed. Okay. Attorney Jenny Bundok po, ano masasabi po niyo? Reaction lang po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP. Ano naman ngayon? Bilang Kaibigan ko siya. Pero hindi po lahat tayo, porque may kaibigan, kikilingan na natin. Ano naman ngayon, kaibigan. Tama, kaibigan ko siya. Oh, hindi nga nagkita itong si Speaker bago i-file yung mga kaso na yun. Walang kinalaman dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay naniniwala doon. Nasa sa kanila ho yung pagsasampa na yan, hindi okay Tatay Digong. No? Wala hong partisipasyon dyan kinukulayan na naman ng politika. Ito, politika naman talaga yan. Hindi porket nandiyan yan yung isa sa mga official ng PDP. PDP na kagad yung galaw na yun. Hindi ho mga kababayan. Sila lang ho yung mga naglakas ng loob. Ang si Attorney Ferdy Topacio, yang si dating Speaker Pantaleon Alvarez, natayuan ng tama. Yang si Attorney Vic Rodriguez, yung mga unang nag-file na sa Supreme Court para i-declare unconstitutional yung 2025 budget. Saludo dito sa mga individual na to. Ibig sabihin, meron pa ho talagang pag-asa. No? Kaya yung mga na pinanghihinaan ng loob, kalma lang. Ito sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman kay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the state. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, taong bayan. Sa tinatanong po ni Dr. Father kanina, ano ang magiging itsura ito on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit. Palagay ko hindi natin mahalata. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 billion. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot. Kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigil. how about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaksyon tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction ko, ito nga, nag-file na po ng criminal case. Kasi yung lang, mahirap naman yung sasalita ka lang. Wala ka namang ginawa, diba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na mag-file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito, matawag natin karumal-dumal talaga. Sa buong buhay ko, wala nakita na merong ganito kawalang hiyak na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong papabor po sa inyo? Ulan po. Pwede pa Well, yuman. sa akin naman,
dasal na lang na sana decision on the merits. No, yung mga gobyerno na mayroong jurisdiction dito. Decision on the merits lang, okay na tayo doon. Malaki po ang tiwala